Kumusta mga kaibigan? Ari nga ang bunga ng saging na may agimat. Tingnan nyo't kumakatas-katas pa ang kanyang dagta, ala ay bagong harvest. Sariwang sariwa. So sa mga hindi nakakalam, ari yung saging na kung tawagin ay tindok. So ito ay yung mahaba ng barasaw. At sa isang buwig niya, sa isang bungahan, kukunti lang ang bilang kung ilang piraso lang iyan. Hindi katulad ng saging na latondan o kaya naman lakatan o kaya naman saba. So ito nga yung saging na kinukuhaan ng agimat kapag Biyernes Santo. So sinasabi ng ilan na iyan ang saging na walang puso, sapagkat kapag kayo nakita ng bunga niyan, hindi na ninyo makikitaan niya ng puso. Hindi katulad ng ibang saging na kapag may bunga, nasa dulo ang puso. So ang totoo niyan, iyan ay pumupuso rin. At yung laman ng puso niya, iyan nga lang, wala nang pasobra pa. Kaya naman pagkabuka niya, nawawala na. At wala na kayong makikitang puso sa dulo niya, sapagkat nga yun lang ang laman niya. So wala na kayong makikitang puso. Hindi katulad ng ibang saging na may puso pa sa dulo. Kaya nga kung tawagin ng ilan, saging na walang puso. Pero ang totoo may puso talaga, At yun nga ang kinukuhaan ng agimat kapag Biyernes Santo. Kapag kayo may nakitang tindok na may puso, abangan na ninyo yan. Kapag hating gabi ng Biyernes Santo, kinakailangan mong gumanga sa tapat ng puso at dapat ay masalo mo ang likido na pumatak mula doon. At kapag ka nga yun ay nasalo mo ng iyong bibig, makaramdam ka ng kakaiba sa iyong katawan. Magkakaroon ka ng kakaibang bilis, lakas, liksi, at kakaibang lakas ng pakiramdam sa iyong kapaligiran. Lalabas din dyan ang isang malaking taon na iyong mga kalaban, pilit na aagawin sa iyo ang nakuha mong kakayanan. Kailangan mong talunin iyon upang mapasa iyo ng lubusan ang agimat mula sa saging na iyan. Kaya naman kung gusto mo magkaroon ng kakaibang galing, bilis, liksi, lakas, talas ng pakiramdam, kapag may nakita kang gayaan o yung namumuso, kapag may nakita kang may puso ng tindok ng mahal na araw, abangan mo na. Abangan mo sa Biyernes Santo. Wala ka lang ibang gagawin kundi gumanga sa tapat niyan, ng puso niyan. At kapag may pumatak at nasa lumon ng iyong bunganga, nasa sa iyo na ang kakaibang galing mula sa saging na iyan. So balit hindi lahat nabibigyan. Kahit nangumanga ka, kung hindi ikaw ang pagbibigyan ng kaligasan, wala kang makakamtan. So balit huwag mag-alala kung hindi ikaw nabigyan, At kung gusto mo magkaroon ng totoong galing, ganari lang ang gawin mo, Kapag ikaw mayroong lolo o yung mamay mo, na matanda na at malapit nang mamatay, magdidikit ka lang doon. So kung yun yung lolo mo, nababalitaan mo na may tinatagong galing, magdidikit ka lang doon kapag yun mamamatay na. Kapag iyan nakahiga na, dumikit ka lang palagi doon. Malay mo may isubo sa iyo. O kung hindi na niya maisubo sa iyo, may kita mong iyon umiikot-ikot sa kanyang bibig, bumubula-bula iyon. Kailangan mong i-mouth to mouth iyon. At kapag ka nga nagawa mo iyon at hindi ka nandiri, nasa sa iyo na. Nasa sa iyo na kung ano man ang galing na itinatago ng lolo mo. At iyan unti-unti mo nang madidiscover sa katawan mo. So kung ang galing ng lolo mo isa pang gagamot, di nasa sa iyo na iyan, magiging manggagamot ka rin. Kung ang galing naman ng lolo mo hindi tinatalaban ng mga matatalim na gawa sa metal, nasa sa iyo na rin iyan. Basta lahat ng alam na galing ng lolo mo na naisalin sa iyo malalaman mo. At iyon legit talaga. Subalit mag-ingat, mag-ingat sa mga pamanang galing na gayan. Dahil kung ang lolo mo nababalitaan na lumilipad kapag gabi, huwag mo nang kunin, huwag mo nang tanggapin, Kahit na ikaw tinatawag niya o pinapayapay niya,
habang siya ay naghihingalaw na huwag ka nang lumapit. Hayaan mo na lang na mahulog iyon sa sahig. At iyon naman pagpatak sa sahig kusa nang mawawala. Marami na ang nakaabang doon na mga lamang lupa. At sa oras nga na iyon mabitawan na ng lolo mo o ng lola mo, alam nyo na ang mangyayari. Isisilid na iyan. Isisilid na sa kabaong at paglalamayan naman. Iyon, hanggang sa muli. Good luck, God bless, at ingat ho kayo palagi.